Okay, magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa inyong mga pagdadala sa Windows sa meron tayong dalawang salita nito. At wini-welcome din naman natin yung mga manonood po sa ating sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon sa gabi nito. Dito po sa office po ng aming chairman, yung Marinette. So, ngayon ay tayo po yung magsisimula na sa ating po gawain sa loob po ng isang oras. Okay, tayo po yung mawin. Tayo po yung isang awitin sa Panginoon. Panginoon. Yes, Lord. Ay, Lord. Salamat po sa'yo. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat at sa lahat at sa salamat po sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat at sa lahat at sa lahat at sa ako po ating chairman sa paliwanang panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat ng Panginoon. Nandito po kami lahat nagkatisin-tisin. Panginoon, salamat po sa iyo. Kapag-alang kamay na iningatan niyo po kami itong araw na ito, Panginoon. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo na may kababaan. Ano man po aming nagawang kasalanan, sinasadya hindi ng Panginoon. Humingi po kami sa iyong kapatawaran. Dahil po kami ay isang bilang tao, ikahinaan, pero salamat po sa iyo na kami humingi sa iyo ng tawad, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa oras na ito, sinabi mo sa iyong salita na sa 2 sa 3 nasa kalagitnaan ka namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng inyong mga salita ay napapag-aralan namin sa oras na ito, Panginoon. Na bigyan mo po, Panginoon, ng karunungan ng aming pastor na magsasalita sa gabi ito, Panginoon. Na maunawaan po namin, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay tumimo sa aming kaisipan, sa aming puso, at makaunawa kami, magamit po namin sa pang-araw-araw namin buhay, at kami po'y susunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sana ang aming pag-uumpisa ang gawain ito sa gabing ito, Panginoon, ay
maging maayos at makain po ng aming mga buhay, Panginoon. At bigyan mo po ng kaalaman, wisdom, Panginoon, ang aming tagapagsalita sa gabi ito, Panginoon. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinibigay ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Tayo po yung mga sa Panginoon. Tayo po yung sa masayang awitin. Amen. Ako ay sinulat mo sa hadilan. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na katulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin mo. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoon Diyos, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Tulad ng mga nila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, halika na, halika na, tumayo na. Ipahayag sa lupa niya. Halika na at magdala kalamatan sa presensya niya. Ito ang panahon ng Diyos, ito ang pagbabalik. Ito ang panahon ng magbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Magawa ng lawlo ay tupukin na. Halika na, halika na, tumayo na. Ipahayag sa buhay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita pagpapalit, pagkat langit mo'y langit. Mahal
mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lord, hallelujah. Patuloy mo natin po hinanggaw sa gabi. Sa pagkakas sa worship, Lord. Lord, puri kami, Lord, sa gabi, Lord. Dinadakilangan namin, sinasambangan namin kayo. Yes, Lord, hallelujah. Pupuri ka sa awitin, pupuri ka sa sining, pupuri ka sa bawat sandali. Pagkang ba iaalay, buhay ko ay bibigay. Pag-ibig mo'y walang hanggan, noon ngayon, magpakailanman. Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na katulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Tulad ng mga agila tayo ay lilipas. Di mapapagod aking mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina.
halika na, pumayo na, ipahayag, tagumpay na. Halika na, at magdala sa labasan, sa pisngi na. Ito ang panahon, ito ang panahon na iudio ang pagbaklay. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diyos ay tungkol na. Halika na, halika na, pumayo na, ipahayag, tagumpay niya. Halika na, at magdala sa langasan, sa presensya niya. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita pagpapalit, pagkat sabihin mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Salma, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita pagpapalit, pagkat sabihin mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita pagpapalit, pagkat sabihin mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Diyos, puri ka, Panginoon, sa gabi nito, Diyos. Ikaw ang aming pinupuri at pinatagila, Panginoon, sa mga magitan ng mga papuring amin nito, Diyos. Tanggapin niyo po ang aming mga papuring ito, Lord God. Pinaalin namin sa iyo, Lord Diyos. Ang pagsamba namin sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ito ang lagi mo sa amin. Samahan niyo po kami sa lalabing namin gawain sa gabi nito, God. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng lagi ng sabi na, Amen. Hey! Purihin po ang Panginoon, no? Lord, thank you. Hallelujah. Tunay nga na hindi lang dapat tayo matuto sa mga awit, sa mga salita ng Diyos, no? So dapat matuto rin tayo sa mga papuring awit dahil ito ang gagawin natin sa kabilang buhay, no?
lagi nating pupurihin ang Panginoon at sasambay. Kumbaga dito pa lamang sa lupa, sanay na tayo magpuri at magsamba sa Diyos. Para pagdating doon, sa tatlong panahon na ibinigay sa atin ng Lord, ay hindi po tayo mangangapa, no? Hindi tayo mas ganito pala doon. Ganun. Kung anong ginagawa natin dito, yun din ang gagawin natin doon sa kabilang buhay. So, bago pa tayo makarinig ng salita ng Diyos, bigyan muna tayo ng pasasalamat sa Panginoon si Ate pong Sherman. Unang-unang kapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng gawain dito. Amen. Napakabuti ng Diyos kahit na ilang tayo dito pero patuloy tayo. Patuloy ang ginagamit ng Diyos dito sa lugar natin. Kasi napakalaga po ng prayer at mapag-aralan natin sa salita ng Diyos. Salamat. Nakaisang taon na 6 months na, Pastor. Malapit na tayo mag-anniversary. Kailan ba anniversary natin? Mag-iisang taon na po tayo dahil sa kabutihan ng Diyos dahil ito'y niloob ng Diyos po dahil magkaroon tayo ng lahat tayo makikinig ng salita ng Diyos. Although may iba, pero may time makakarinig din sila. Kaya salamat sa Panginoon dahil isang gawain to, start naman tayo sa January. Salamat sa Panginoon, sana lahat tayo gabayan tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Thank you. Amen. No? So, puri ng Diyos. Kay Sister. Magandang gabi po sa atin. Ako ay labas-labis na salamat kay Lord dahil sa mga blessings na pinagkaloob niya sa akin. At saka nagpapasalamat ako sa Kanya dahil may tao siyang ginamit para napukawin ang aming kaisipan at puso na mapalapit lang sa Kanya. Saka nagsulit salamat din po ako na dumaan ang Pasko at bagong taon ayon po sa aking paniniwala na may Pasko. At na walang nangyaring may sakit sa pamilya ko, walang nangyaring ano man ang masamang wala po hanggang sa dumating ko ang bagong taon. At umaasa po tayo na itong bagong taon ay magkakaroon sa akin ng prosperity sa tayo umaasa. Kaya thank you Lord sa mga biyayang Amen, amen. So, meron pa? Gusto mong pasalamat sa Panginoon bago tayo makarinig ng salita ng Diyos? Meron pa ba? Ako pa, sir. Yan, kapasalamat si Ramon. Purihin ng Panginoon sa Sabado, yung benefits na opportunity na binigay sa amin ng Diyos na nakapangaral kami, hindi hadlang yung struggle, may mga pagkakataon na gumagawa ang kaaway para i-distract yung salita ng Diyos. So, bago kami dumating, napakalakas ng sound system, chairman siya, barangay. Sabi ko, tasulog, Lord, nawa makapag-isip yung operator na kainaan. Kasi dadaigin yung boses namin kahit may mic sa lakas ng impact ng sound system ka po. Kung talagang kalooban mo na may pangaral namin doon sa mga naglalamay, nakikinig, alam ko na mayroon kang ipuin na puso na salita kapag sa kanila at dito sila makakilala na ikaw ang nagbibigay ng pananampalataya. Nangyari pong kalooban. Alam niyo po nangyari, Chairman. Hininaan at unti-unti tuluyan namatay. Ibig sabihin, malaya kami nakapangalan. So, papasalamat ako sa Panginoon. Talaga pagkalooban niya, gagawin niya na sa kanyang kalooban. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. So, ako din, nagpapasalamat din sa Panginoon. Magkasama kami ni Sir Ramon sa pangangaral. So, bagamat sabi ko, wala namang problema, kahit naman ano nila. Pagkatapos ko mangaral, may lumapit sa akin, sabi sa akin, talaga, sabi okay lang kasi ganun din ako dati. Naunawaan ko naman siya eh. Naunawaan ko naman yung kanyang reaction kasi ako dati ganun din ang reaction ko. Pero dati hindi nga araw sabi ko, makakilala ka rin sa Panginoon. Kasi hiningi ko ka ni Lord eh. No? Bagamat ako, nung makakilala ko, lasing din ako katulad niya. Lasing din ako noon. No? May nangaral sa amin. Kaya, so pray ng Diyos. Kaya, okay lang, sabi ko, ganun talaga. Kasi pag nagkakahay ka ng katotohanan, talaga. Pero sabi nga, hindi kami natatakot. Kasi alam bakit?
Hindi man kami taga rito sa mundo nito. Dayuhan lang kami rito. Darating ang araw, alis kami rito. Darating ang araw, nahahanapin ng mga tao ang salita ng Diyos, pero hindi na ito nila masusuntuhan. Kasi yung mga ngaral ng Diyos, kukunin po ng Panginoon yan. No? Unti-unti. Kaya hindi kami natatakot din. Dahil ang Diyos may hawak ng buhay namin. Kung sa araw na yon, kung kami mawala o hindi man, importante, nagpahayag kami ng mabuting balita. Kaya, salamat sa Panginoon sa ano man nangyari. Yan, no? So, meron pa ba na ano? Yan, kung wala na po, ando na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Ito po yung pagkain po ng ating spirito, no? Kasi dalawa pong buhay natin, meron tayong buhay physical at may buhay din tayong spiritual. Kaya kailangan din natin ang salita po ng ating Panginoon. So tawagin pa natin si Brother Jerry na siya magdadala po ng mensahe sa gabi ito. Po, bago tayo mag-usap, kailangan natin ang galing sa salita ng Panginoon. Kailangan po natin ng maraming mga pangyayarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa lahat ng guys. Sila mo na rin sa ito ng Panginoon. Lord, tulungan mo ko Panginoon, ilang mong karunungan, kapisalita sa maraming tao, Lord. Ibayan mo ko Panginoon ng silikal, Lord. At sa nang tapunan, ilayin mo ko Panginoon sa Diyos, Lord. Alam na ang Panginoon ko, nakakita ang lahat ng bagay na ito, Lord. Sa lahat ng mga ginagawa namin, Lord. Magpadala ka ng Injil sa lugar na ito, Lord. Sa pangpangtapit ito kayo ng kapayapaan. Maraming salamat sa mga tangkong God, kailangan mga kapayapaan mo daw sa lahat ngayon. Ngayon, natin sa positipan. Maraming salamat Panginoon, dalang sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ang topic natin sa Mikas, 5:1 to 5. Pero bago mo lahat, papakilala muna ako. Baka dinakilala sa Oo akin. nga pa, hindi ko na... Si Brother Jerry Madjaw po, tubo ng Tacloban, lumaki naman ng Tondo. 1978 pa ako doon sa anis pala ako. Ito na ako sa Tondo. Sabihin lagalag. Layla po ako. 6 taon pa lang po ako, walang magulang. Kasi pinatay-tatay ko sa probinsya. Alam mo naman mga oray. So, ito po yun. Hindi pa ako pastor, Brother Jerry pa lang. Ay, Jerry pa lang. So, ibig sabihin, bago pinayag ni pastor na mag-ano sa ito, tumayo sa Bible study. Sabihin, nag-aral pa ako ng isang one year na tapos ko. Yan, sa Bible School. Nag-aaral din siya ng Bible School. Sabi ko niya pwede, sabi niya pwede po yun. Marami nagsasabi lang. Sabi ko, hindi po kasi ako pastor kasi marami pong talaga pag maging pastor ka. Marami sa tatanong. Tacloban po sa Barrio Tigbaw. Humadyaw po, humadyaw apelyido ko tapos Valdez ko, Martinez Mansalula. So dito ko lumaki sa Avenida, 1970, tapos tuntong naman ako ng Smoky Mountain kasi wala akong trabaho. Grade lang kasi tapos ko eh. So ibig sabihin, pamamasura po. So kaya bang ang topic ko, wala pong kapayapaan ng buhay natin kasi unang apelyido ko sabi nila Muslim. Pero naman ako Muslim. Pero pumasok rin ako ng yung listening na nanay ko doon sa Liman, tinurong Bible. So may hinahanap po ako yung saksi ni Huba. Wala akong nag-aawin dalawin para makuha nila ako. Pero na isang mama na galing sa Amerika na siya si Douglas, dinito isang anak ng milyonaryo, mission dito. So nagpalabas siya ng kay Diyos yung pinako. Di ba yung pagdating ng Gary Salvador? O Sinapulo. Pinako rito, doon ako umiyak. Nakita ko ng Amerikano na umiiyak. Sabi, bakit ganun? Pinapa ako. Ang buti-buti ni Jesus at pinako. So ibig sabihin nandito ko sa Bible kaya buli-bulay natin, sabihin pagkain po natin, so napakaganda. So time dumating naman ito, kailangan ko sa pasakalan. Pero galing ko kay sa Grace Christian Church, kay Pastor Palma. Malayo. Sabi ko, mas malapit naman dito kasi may open heaven. Oo, Pastor Palma. Kay Teacher Palma. Oo, Pastor. So galing ko doon. Doon ako lang naroon sa church. Kaya ang topic na to, mukha na sa Mikas, tapos sa unang Pedro 5:7, yung kapayapaan. Dito nakikita mo sino mapayapa, nakikita mo. Pag narinig yung salita, di ba? Siyempre, pasalamat rin si Sirmon kasi kung wala pong siguro kung Sirmon, baka natin na po alam, di ba? Wala tayong gawain dito. Wala tayong gawain. Di ba? Ibig sabihin, binigay ni Lord yung salita. Kaya, okay, natin bakit natin ang kapayapaan. Ito po yun sa Mikas. Hindi. Pangalawang lang yan. Sige. Sa 14 verse lang. Diyan ka lang sa unang dos dito si Mikas. Unang Pedro 5:7. Yan, diyan ka tapos. Kasi pupunta siya dyan eh. Pagkatiwala ko sa kanya yung kabigas 5 sa inyo. So sa Mikas muna tayo kasi ito talaga paborito ko. Mikas.
So, ganito nakalagay. Sa Mikas 5, 1 up to 5. Basahin ko po, no? Ng Pedro. Hindi po. Pangalawang ano po yun? Pangalawang verse, supporting verse lang yun. Unang Pedro City. Kasi katunggal dito sa Mikas eh. So, ibig sabihin, dito ako muna sa Mikas tututok. Ayan, sabi dito, Jerusalem, magtago ka sa inyong mga muog, pagkat kinapugog kayo ng mga kaaway. Dinadalo nila ang leader ng Israel. Ipakinggan, no? Sabi, ang pamagatang paghari ng kapagpalaya. So, ano po to? Kalakip ito ng sinabi nung unang Bible study natin dito nung karang 24 ba yun? 22, Pastor? Magkahawig lang to. Tapos yung topic ni Pastor Ramon. Parang magkadikit lang to. So, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay. So, yan. Anong lang ang Sabi nito, Bethlehem at Freta, bagamat pinakamahit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghari sa Israel. Ang pinagmulay lahat, buhat pa ng una, wala pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ni Yahweh ay bibigay nila sa kamay ng mga kaaway. Hanggat sa isilang ng babae ang isang sanggol na maghahari. Pagkatapos pabalik sa Israel ang malabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh. Bigyan si Yahweh, Diyos to eh. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh sa kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan. Tanong po sa atin, sa sarili natin, pag natin kilala si Jesus, di walang kapayapaan ba? Tama ba? Wala po, di ba? Kaya yung talagang buhay ko. Alam mo, yung buhay ko, hindi ko kilala si Jesus. Pag nalalasing ako, pag walang pagkain, alam mo plato, sa madaling salita, tamang galing ni Kagawa, di ba? O, di ba? Topic pa lang, alam na nila kung ano, alam nila mabuti at masama. So, pag wala pong pagkain, ginagawa ko, walang ulam. Eh, siyempre, tatay naman yung kasalanan, bakit uli ka ng bahay, wala palang kulang pala, kanin, walang ulam. Kami nagagalit. So, ibig sabihin, pag nakita ko walang ulam, kinukuha ko yung plato, alam mo, ginaganyan ko yung plato sa dagat, o gaganon-ganon, lumayo. Pero siyempre wala akong magamit. Naisip ko, paano wala nakagamitin? Buti kumakating, kinukuha ko pa. Alam mo, hinugasan ko. Alam mo, nakakaya sa lagayan ng smoke permit, napakahirap dyan kasi mausok na. Talagang sabi ko, Lord, paano ba ito, Lord? Talagang, so ibig sabihin, wala po siyang kapayapaan ni Pastorman. Wala talaga. Ano bakit po kayo dyan sa Magdaragat? Sa mismo kayo? 128 po kami. Bari Magdaragat. Yan po ako. Si Gatos dyan. O, ano ko sa Siburang, nagkirma namin. Ay, ako nagkapatid ko dyan. Opo po. Napakahirap dyan. Kaya nga, ang topic dito, yung unang Pedro 5 City, wala pong meron po dyan kabalisahan. So, salamat kagawad. So yan, nung mabasa ko yung verse ng unang Pedro 5 City, sabi dito, unang Pedro 5 City, yan 5 City, unang Pedro 5 City, sabi yung power. Ito. So, pagtsagaan nyo na. Ito. Sabi ko nun, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang yung mga pagbilisan sapagkat siya ang tumutugog sa inyo. Tumutugma yung natin, talagang kailangan talaga natin si Jesus eh. Di ba kasi niya kapayapaan? Wala tayong kapayapaan pag wala tayo sa Panginoon. Alam mo, dito ko naramdaman, kahit nung kasi ko yung, ko dating Mirim yung bantay bayan. Bantay bayan po, 2 years. So yung nag-ikot ako siya, sumukutin, maraming killer dyan. Pero hindi ako nagagalaw. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kaya ngayon ako, sabi ko, hindi ko napapak. Maraming killer dito, chairman. Kaya salamat tayo at chairman natin. Ang kilala sa Panginoon. Diba? Makikita mo yung mga ganyan, tahimik nila. Talaga, sabi ko, alam mo kung hindi ko ng Panginoon yan, kasi nag-away kami mag-asawa.
normal yun, pero hindi katulad yun ng kilang Panginoon. Ang mga anak ko, dating mga sagulero, kilala niyo yung mga madyaw dyan, si ano, bantay, ano, kapayapaan sa bilingin. So, hindi na sila simulan ng nagkaroon ng Bible study, hindi na sila yung magulo, ibig sabihin, may kapayapaan talaga. Kaya nga sabi nga dito sa Mikas, ibinigay sa atin, binigay ng ni Lord sa atin, ano, ng Diyos. Ayan sa Mikas, oh. No, sabi nun sa laso, sa kanya magbumula ang kapayapaan natin. Siguro kung di natin maano to, talagang wala tayong kapayapaan. Ramdam mo pag sinabing, sorry po, mga religion, magugulo kahit nga Muslim eh. Marami yung kakilala sa mga Muslim. Meron silang na, meron talaga na iba na maano, kasi kung siya magagalitin, di ba? Parang ganun. Alam mo naman, di ba? Pero iba pagka ikaw na Kristiyano, mayroon talagang payapa kasi kilala mo si God eh. Kaya nga sabi nga dito sa Mikas, oh. Kaya nga ang bayan ni Yahweh ay bibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang isang sanggol na maghari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Alam mo naman sa Israel, away-away yan eh. Di ba? Palestino, mga ano. Galing si Jesus, galing sa Judea. Diyan sa bansa na yan. Talagang, ang bansa talagang magugulo. Pero ano, papasalamat tayo kasi, ganito na ano ko, nung kilala ng Panginoon. Sa Asia, number 1 ang Pilipinas na nagtuturo ng ano, mga Bible. Kasi may naroon ko nabasa sa mga ano, mayroon bansa na hindi nakala si Jesus, pero nung may Bible study, pating ano, sa, ano ito, Vietnam, Cambodia yata, may lugar din dyan nakilala si Jesus. Pero alam mo, sa Asia, ang pinaka-ng Pilipinas, parang number 1 sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nandito sa ating anong kapayapaan, dumating na rito. Hindi lang sa Israel, kasi espiritu nga eh. Espiritu po. Sabi, Ama, Anak, Espiritu. Tayo po may espiritu. Ibig sabihin, nasin ang Diyos tinagnan. Kasi isang metro nga lang layo eh. Diba? Nandito si Jesus. Kaya pag tinanggap mo siya, tanong ko, sino may Bible sa bahay ninyo? Sino po may Bible sa bahay? Amen. Ilan? 4 kayo? 5? Ilan? 1, 2, 4, 5. Oh. Huwag tayo, pasok talaga may Bible na tayo. Mayroon na yun. O, diba? So, ibig naman dito. Ilan kayo? 4? 5 kayo may sa Bible. O, okay. Basta-basahan niyo lang po. Basta-basahan niyo lang po. Wala po tayong kapayapaan pag di natin sila si Jesus. Kaya binigay nga ang bata sa kaaway para tayo po ay yun, maligtas. O, ano? Napakasimple lang. Ako buhay ko talagang hirap. Maraming bisyo. Pero ang bisyo, di ko nagbusin yung shabu. Lahat ng mga corex, kaikman ko. Kasi paso nung time na yun, wala pa yung shabu. Nung uso na ang correct. Sodoflex. Mga Sodoflex. Yung liquid na ano yun. Ay ko din, corex din. Inanas ko yan. Saka yung marijuana. Napakahirap po. Orden! Marijuana nung pinasigman ako, muntik pa ako makapang ano sa babae, buntis. Kaya sabi ko, Rabbi Lord. Ay kung ganun. Di ba? Kaya, pastor, mapalad tayo kasi. Kaya nga. Kaya, ano ka siya, Mabuti ang Diyos pag kasi. may Bible lang po. Kakilala natin ang Panginoon. Oo. Amen. So, yan, ang Bible po ay kailangan po natin kasi ito mapangyarihan. Amen. Di man natin nakita si Jesus. Ako, pag nagkwento, di ko pa nakita, naniwala na ako. Pero Pag namatay ang tao Jesus, na wala tayo makikita. So, ito po yun sa Bible, andito po. Kasi ang salita ng Panginoon, ito po iniwan sa atin. Kaya papasalamat. Ilan po kayo? 5, 4 kayo may Bible. So, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako kasi bakit alam mo, may kapaya, kami nagbibigay, sila nagbibigay. Dala ka ng Bible. Kasi, alam mo yung Bible study dito, Chairman yung uli. Alam mo, natuwa ako eh. Sabi ko, Lord, meron talaga. Sabi ko, baka isang sako. Karoon talaga. Sabi ko, thank you Lord talaga. Mapagbigay talaga. Kaya, salamat natin si Chairman kasi yan na muna sa Panginoon. So, yun lang. Maraming salamat. So, 4 sila may Bible.
May regalo pala, may Bible. Ha? May Bible, may Vitapas pa. Kay chairman muna, kay chairman. Magdala ko sa chairman yan. Ayan. Thank you, Lord. Sige, Hindi po, dagdagan. hindi ano ko lang, ano lang yun. Dinagdagan ko po. Sige, salamat kung dagdagan Ang na. mensahe po ng ating kapatid, totoo po yun. Ang kapayapaan din nabibili, saan ka pumunta. Nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo bilang sanggol sa Bethlehem, naalala niyo yung mensahe ko nito nakaraan na yung ng Kapaskuhan. Naangko po yung salitang kapayapaan. Nung makita ng mga pasol ang bata, yung sa sabisaban, nagpuri ang mga anghel. Nagpuri. Bakit sila nagpuri? Dahil mismo ang mga pastol na yun, hindi nila nalaman na ang sanggol na nakita nila, yun ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya kung babasahin natin, makita natin ng kapayapaan, sabi rito ng 14, Lucas chapter 2, o kabanatang 2, talatang 14, sabi ng mga anghel dito, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan. Pakinig ha, sa lupa pala may kapayapaan eh. Amen. Huwag tayong mag-stop doon. Sabi nga ng ating tagapagsalita, may Bible kayo, aralin nyo ng aralin. At sa lupa'y kapayapaan, maraming nag-aangkin na ang kapayapaan na sa lupa. Nakakamali po tayo. Tutuloy natin basa ha. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan sa mga pangyarihan. At sa lupa'y kapayapaan. Kanino? Ang daming tao nagpapakamatay eh. Ang daming pera, bakit nagpapatiwakal? Nasaan ang kapayapaan doon? Eh, sabi kasi sa lupa'y kapayapaan eh. Eh bakit nagigira ngayon sa Israel? Bakit ang West Philippines ay naagaw ng China? Nasaan? Pag nanood ka ng TV, hinaharas sila ng China. Nasaan ang kapayapaan doon? Kasi sabi ng Angel, sa lupa'y kapayapaan. Okay? Sabi ko nga Di ba, Pastor, binigyan mo ng Diyos? Marami na pang kapayapaan. Amen. Sinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo. So ha, ito natin chairman, tama po. Sabi rito, at sa lupa'y kapayapaan. Kanino? Sa mga taong kinalugdan niya. Pag sinabing kinalugdan, kinaawaan ka ng Diyos. Binigyan ka ng magandang kalooban. Hindi ka karapat-dapat eh. Makasalanan tayong lahat. Tama? Amen. Di ba may karapat-dapat? Ang natatanong ko ko. Di ba sabi nga, binigyan ka kapayapaan? Oo. Paano yung tao? Mga taong Ng, kinalulungkot niya. yung mga taong Doon sa na, natutunan niya. sabihin yung mga katulad nyo nung unang panahon. Ganun kayo, ganun. Ako rin, ganun din ako. No? Hindi ko sabi perfecto ako, di ba? Siyempre po, para to sa akin, di ba po yung ganun na tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo para magkaroon, kilalanin mo ang Panginoon ng buhay mo siya, na siya isuko mo kanyang, yung buhay mo sa kanya, Lord, wala akong magagawa. Sa iyo ko lamang po ibibigay ang aking buhay at ako'y maglilingkod sa iyo. Si Chairman, Yan tama. po. Tama. Babalik ko sa iyo ngayon tanong mo. Na yun naramdaman mo ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Yun ang kapayapaan. Ayan, tama po yung tanggap ko. Kaya nga Sabi ng ating tama kapatid, po sa pera. Tama po yung sinabi ko kasi hindi kayang bayaran ng pera, hindi kayang bigyan ng nakatira ka man sa ginto, kung wala ka namang kapayapaan. very good. Walang alaga ang bagay, walang alaga ang buhay sa mundo ito. Hindi mo alam kung saan yung buhay mo, napapakahirap ka. Every day, nagtatrabaho ka, pero wala. Pero kung nandun ka sa Panginoon, na hindi magsabing perfecto, pero kung talagang ikaw nasa Panginoon, alam ko may destiny maganda ang buhay mo. Na may unang-unang kapayapaan. Sabi nga niya sa kanya sa Pedro, na hindi niya iiwanan, hindi niya pababayan ng kanyang anak. Di ba po? Kaya yung sabi nga nandito tayo lahat, nung panahon na yun ako rin isa na kung ganyan. Pero tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. Katoliko ko eh. Nung tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, hindi religion eh. Yung pagkakilala mo sa Kanya, sinuko mo ang buhay mo. Siya ang pinamumuhay mo sa buhay. Hindi naman sabi, santa kayo. Wala pang santa sa atin. Wala pang Diyos sa atin. Kahit sino sa atin, wala pa nakakikita sa Panginoon. Pero the time, darating yung panahon na
judgment. Pag ikaw nawala sa mundo ito, haarap ka sa Kanya. Amen. Diba? Kaya mapalad tayo kung tayo tinanggap natin ng Diyos sa buhay natin. Napakapalad natin. Biyaya ng Diyos po yun. Amen. Hallelujah. Dagdagan ko pa po, ang kapayapaan ko si Chairman, yung tayo kasi nalayo sa Diyos, yung makasalanan tayo. Opo. Si Kristo ang tagapamagitan o tawag sa English mediator. Ibig sabihin ng tagapamagitan o nagbibigay ng kapayapaan, papansinin nyo yung tanda ng krus na siya'y dumipa. Opo. Nakuha nyo? Nung nakadipa siya, Diyos, ang tao, ilapit sa Diyos. Walang makalalapit. Sabi ng John 6:44, walang sinumang makalalapit sa akin, sabi ni Jesus. Maliban na ilapit siya ng aking amang nagsugo sa akin at siya muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya ngayon, sa ng pagdipa ni Jesus, ang relasyon ng Diyos at ng tao na layo, si Kristo ang tagapamagitan. Yun ang kapayapaan siguro. Amen. Salamat po sa sinabi nito. Amen. No? Kailan po akin nadagdag? Ayan. Hindi, tama pa sa kasi lahat naman tayo meron tayong sharing. Amen, amen, amen. Mag-aaral share. Yes. Yung ano mo, share namin yung alam mo. Amen. Ganito lang tayo parang pagkain na. Nagsalo-salo. Nagsasalo-salo. Ayan. Salamat, Brother Jerry. Okay, salamat sa mensahe, no? Hallelujah. Si Brother Jerry, grade 1 lang po ito. Pero dahil sa biyaya at tabag ng Diyos, patuloy siyang dumadalo, sumasama sa mga Bible study. So sabi ko, hindi nakatingin ang Diyos sa iyong napag-aralan. Nakatingin sa iyo ang Diyos sa puso mo. Kuya. Amen. Kasi napakagaling ng Diyos. Nakilala mo pa rin. Amen. No? Yan. So, ngayon po ay meron si ating pong kapatid. Baka gusto mag-special number nito. Bago tayo dumako sa ating panghuling activities. Kasi may meeting si Chairman. No? Yeah. Kasi wala na oras. No? So, purihin ng Diyos. Salamat no sa ito. At dalako tayo ngayon sa ating huling dahil ang ating Chairman ay meron pa silang meeting. At salamat. Tapos na picture tayo. Ano? So, yun ang panahon sa gabi ito. Okay, tayo po ay tumawid at mamaya ay pagpipili ni Pastor Acer ating huling panalangin. Awitin pa rin. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Tagalakanan. Gaano makalayo, gaano man
Ano si Pastor Richard? Lord, hallelujah, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord, we love you, Father God. Thank you for the word that you had given to us, Father God, Lord. We continue to bow down our life before you, Lord God. May we ask your praises, Lord, your hands to be with us right now, Lord. With our barangay chairman, Lord. Because all that we have right now, Lord God, Lord, continue to move your spirit upon our lives, Father God, Lord. We believe that your word, Lord God, is the power of all powers, Lord God, that we heard right now, Father God, Lord. We commit this place unto you, Father God. Lord, send your million of angels to protect our barangay chairman, Lord, our kagawad, Lord God. Hallelujah. Lord, we praise you, Lord God. We give you glory and honor, Father God. Lord, we love you, Father God. Hallelujah. Lord, we love you, Lord. We continue to offer our lives unto you, Father God. Lord, we embrace your word. Lord God, in our heart, Father God, hallelujah, thank you, Lord, for that you give us, Lord, wisdom and knowledge, Lord God, as we continue to hear that the message that you had given, Lord God, in the name of Jesus, Lord, hallelujah, and this opportunity, Lord God, we give you glory, hallelujah, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Amen. Okay, God bless you po. Tapos na po ang ating Bible study. Maraming po salamat sa inyong punta. Okay, picture daw, picture. Magaling benta mo ganito. Yan. 45 yan. Picture muna, picture. Picture daw, picture. Pupunta na kayo sa Picture tayo, dali. Okay. Wala, teenager pa yun eh. Uy, dito lahat. Sama naman kayo. Pwede dito kami dalawa picture. Saan tayo, ha? Matagal ang binili ko. Ito. Ayan. Ito sa kabila. Sa kabila, oh. Hindi makita dyan. Ito pa. Ito ka lang tayo ba? Dito ka dyan. Ano siya? Ayan, dyan na lang. Yan. Magkapit ba kayo niya? Magkapit-bahay nga kami. Okay. Thank you, Lord. Salamat. Kabutihan niyo. Pastor nung araw, suki ko ito eh. Okay, sidekick. Matagal tayo magkaibigan, Pastor. Okay na. Yeah, Pastor. Kailangan. Hindi naman, sama. Isipin mo magkasama tayo sa gawain. Amen. Taran tayo na. Dito sa trabaho. Meron pa po. Isa pa po. Sandali. Sabay. Ikaw, ano Diyos, sa buhay ko. Ito pa kay Kuya. Para... Oo, sige, yan. Okay, yan. sorry. Okay. Liwanag. Ano sa sila? Mabis pa. May kapatid na dati sa ano ha. Sa mountain, kilala mo yun. Jacket niya. Ba? Kilala ko. Ay, sige, Chairman, yung mga Bible study natin, nagsimula na tayo. Yung sa Merkulis ay bukas. Makalat ka no? Dito ka na yun, ako mo. Ano kay Ma? Pinagpala ka na yun. Wala man tayong plano na dito. Oo. Nandun talaga yung Diba? Pero isipin mo, ako ang lugar na yung sa likod. siya na. Ang pagkakamay siya, kahit paano. siya. Diba, fresh? Yung mga Bible study natin, Chairman, bukas sa Hapilan. So, mag-ano ka lang ng time mo kung kailan kung kailan ka dadalaw para lahat sila padadalawin natin. Ang natin, Martes, bukas, Hapilan. Merkulis sa building 15 to 16. And then Huwebes, building 13, 31. Tapos Sabado, building 23 and 22. Yun ang kanilang mga group natin. Sabi ko nga, minsan dadalaw ka ron, kukuha ng ano. Kung sabi mo sa akin, Che, mamili ka lang kung anong araw ka po para Sige na isa. Ito na lang. Alaman. Ayan, hindi ito. okay, baka kapihin tayo ni Chairman, ha? Salamat ang tubig lang sa akin.
Kasi may bayad pa kami. Ayaw na kasi. Ayan o. Ay, nagtatanong si Chairman kung magkano yung Vita Plus mo, baka gusto mo bumili. yan. Kasi ano regular Kaya, kung bibili ka sa kanya ka mag-ano. Kwenta yung gold. Mas maganda isang box, isang box. Kuya, ano na? Halika, ito, sasama natin to. Ayan, ayan. Kape ba kape? O, kape. Dami kape dun. Ano susi? Ano din nanay mo? Kung sa kailan kasi tayo, magdamag kayo wala. Ha? Ewan ko lang sa papa niyo, magdamag kayo wala. Kung nangyari tayo, magdamag kayo doon? Magdamag kayo mag-ako kayo doon? Kala ko ako lang mag-isa rin. Ginawa niyo doon? Hindi ata ko ng dalawang yun eh. Ay, siyempre naman. Kasama ko si Lord eh. Kayo lang kasi. Sabi ko, Indian ata ako nilang pastor insert yung mga isa eh. Kano naman yung ano? Ganyan na lang hindi. Kung ba't mo kasi mo ka nagbalik ka ako na? Wala ka balik ka. Inis ka mo tinaminok mo. Walang bala. Nung nakaraan pa yung tawag ko, di ba? Wala. Right? Nakapak eh. Bukas by the sa yamin hapilan, 2 o'clock. Di ba nang umalis eh, 2 o'clock hapilan. Dito may plaza. Bakit siya yung bisita? Wala plaza. ito, Then, 2 o'clock. Yung sumunod bisita. Tapos hindi ka pumasok. Inadvance mo yun, bakit? 300 na to. Di ba? Kaya pakinggan mo nga ako. Kasi nais na Okay na yung matututo ka rin. Yung bagay pa ano, ano yun, unang bukas natin. Unang Bible study natin. So, mga singers natin, buong happy lang. Kung atin sila. Basta, buong happy lang yung grupo doon. Kasi pag bumisita si Chairman, buong happy lang. Ang nilagay nila po, Tumama na yun. Kasi buong happy lang doon, i-invite natin. Kung matino sila hindi, i-invite natin sila. Ako hindi naman ako natin. gawa down. Tapos na kami gagawin, tapos na kami. Magandang gabi. I am happy that you are here Yeah. sharing the words of God. Yeah. Amen. Days na po ngayon eh. Baka Gawad ng gapa. kailan ako na kami. Ako nagsimba. Ano dito? Wala akong balik kahapon. Wala akong balik kahapon. Mon, kape. Binigyan nyo ng Binigyan ko kasi. hindi ka na mainit. Oo, sige po. Wala naman tayo hindi marunong, di ba? Natuto lang tayo. Pagkasanda ng Brother Jerry, huwag mo nga rin yung kayo. Appreciate lang. Ako sabi ko, ako nagkito na maraming ay ito nga kita. Eh, magkape ba, Sor? Kape? Pinakape tayo ni Chairman eh. Buhay na, binili namin TV. Sa ano mo?